ito po ang ginagayang bahay. And then ito naman po yung floor plan. Meron pong kopya dito sa dulo, makikita nyo ng buong buo. And then usong-uso ito dahil mura ang nagagastos nila. Kaya marami na nagpapagawa nito at trending ngayon ang ganitong klaseng bahay. Kaya ito guys, ibinahagi sa atin ni Foreman kung paano niya ginagawa ito at yung detalye ng mga materyales para makita nyo rin at mapagbasihan nyo sa inyong pagpapagawa ng bahay. And take note guys, napakaganda po ng resulta at meron pong itong actual full video house tour na makikita natin kung gaano kaganda ito mula labas, finishing hanggang loob. At eto nga guys, ito ay ating tatalakayin. Kaya siya sa atin yung mabuti at panoorin at ilista nyo mabuti ang mga babanggitin kong materyales para makwenta nyo rin at depende po sa lokasyon at inyong mapagbabasihan sa inyong pagpapagawa ng bahay. Kaya ito po't umpisahan at talakayin na agad natin yan. So guys, ito po yung nakikita natin, gawa ito sa half cladding, half concrete. Na ang kagandahan dito ay sakto at murang budget lamang ang nagagastos kaya usong-uso ngayon at trending ang ganitong klaseng bahay. Kaya ito po, ilista nyo, umpisan po natin sa structural mula hollow blocks, mga bakal, simento, hanggang sa bubong po. Ayan, at yung pinag-finishing ito at makikita natin ang mga materyales na ito ang ginamit dito. So, umpisahan po natin sa hollow blocks, guys. So, guys, ayon po kay Foreman, ang nagamit pong mga hollow blocks dito sa bahay na ito. Ayan, nakikita nyo, nabubuo ng unti-unti. At kamukha na nga po nung example na bahay na ginagaya. At ito nga, sa mga hollow blocks, ay gumamit po siya dito ng number 4 at umubos po siya ng 450 piraso. Dahil nga po ito ay half cladding, half concrete, ayan po nakikita natin. At ang mga semento naman po, ay umubos siya dito ng 55 pirasong semento. And then guys, sa mga bakal po, yung mga kabilya na ginamit dito sa mga hollow blocks, ay umubos po siya dito ng 30 piraso at ang ginamit po niyang bakal dito, ang sukat, ang kapal ay 10 mm. At nakapagpa-deliver din po siya dito ng 5 cubic na buhangin. At bukod pa po yung mga pinang-flooring dito. And guys, nakikita natin yung setup, buo na, meron na puro siyang mga wall cladding at nakatayo na po yung frame, yung bakal, yung mga ginamit dito, tubular, yan, yung yero, yung long span, ito naman po ang ating tatalakayin at pag-uusapan. Kaya po ito'y siya sa atin yung mabuti, lalo na yung ginamit sa kisame, wall, ayan, yung ginamit na double wall, yung floor tiles, ito po, ilista nyo rin po ito. So, ayan po kay Foreman, gumamit po siya dito ng tubular na 2x3. At ang kapal po nito ay 1.5 ang kapal. At kabuuan guys, umubos po siya dito ng 27 piraso, kasama na rin po yung ginamit sa steel trusses niya. At yung iba naman po, gumamit siya dito ng C-Parlins. Yan, C-Parlins na po ang ginamit niya dito at 2x3. Yan, ginamit na rin po dito sa pasoloheras ng bubong, yung pamakuan ng kanilang yero. At 1.5 po ang kapal at umubos siya dito ng 18 piraso. Yan, sa puntong ito guys, nakikita natin, inuumpisahan na po yung kisame at ito na nga, buo na nga po yung bahay. Nakikita nyo, ayan, napakaganda na po. At ang kagandahan nga, yan, saktong budget lamang. At ito po, long span, rib type po ang ginamit. At 0.5 po ang kapal. Ito po guys, ilista nyo. 8 meters po ang haba ng yero at ito po ay 6 na piraso ang kanyang nagamit. And then, gumamit din po siya ng fascia cover. 2x8 by 1.5 ang kapal at ito po ay 6 na piraso. And then guys, about naman po sa ceiling, double wall, ito po ang kanilang ginamit. Ayan. Ayon po kay Foreman, lahat po ito ay hardiplex ang ginamit sa ceiling at double wall. At ito po ay 1/4 ang kapal. 19 na piraso po ang ginamit niya ditong hardiplex. At nakaubos din po siya dito ng insulation na isang rolyo. Ayan, nilagyan niya ng insulation para hindi masyadong mainit. At ito po ay 50 meters ang haba. So ayun nga guys, nakita niyo ang kabuuan na ng bahay. Ayan, at napakaganda. Meron na po siyang mga pintuan, bintana, ayan, at napakalinis po ng pagkatrabaho. So sa mga tiles naman po ay 60 by 60 ang kanyang sukat na ginamit at ito po ay 64 piraso. Yan po yung floor tiles at lababo. And then sa CR naman po guys ay 30 by 60 ang ginamit at umubos ng 51 piraso. And then guys, dito po lahat gumamit siya ng panel door, tinted sliding windows. At sa mga toilet naman, bawal ay ito po ay MJ toilet set at with aluminum toilet door. And then guys, ayan, nakita nyo, pinturado na at ito'y nakaubos ng 4 na galong pintura. At sa mga electric wire naman, ay nakaubos si Foreman ng 2 box na electric wire. So ayan na po ang kabuuan ng mga materyales na nagamit at eto na nga guys, papakita ko sa inyo yung full video house tour at eto nga po ang sukat nga pala nito
ay 5 meters by 5 meters in total of 25 square meters kabuuan. At ito po ay isang kwarto lamang at isang CR. At eto na nga guys, tingnan natin yung full video house tour mula sa labas na ito at hanggang sa loob. At after nyo po mapanood dito, ay makakita nyo at makakita kung gaano kaliwalas yung 25 square meters. At yun nga, malalaman natin na ganitong halaga lang pala ang kontrata ni Foreman dito, kaya marami pong nagpapagawa sa kanya ng ganitong klaseng bahay. Kaya ito po siya sa atin at panoorin natin, at after nito ay malalaman natin kung magkano ito. Sa bawat pawis, luhat pagod, may pangarap na pilit tinatago. Sa ilalim ng buwan, taimtim ang dasalan na sana'y may bahay kaming matatawag. Lumipas ang taon, di bumitaw, kahit gaano kahirap ang daan. Ngayon'y nandito na, puso'y lumigaya, may tahanan ng uwian. Sa wakas, tahanan na para sa aming mahal na pamilya. Bawat pader, bawat dingding, may kwento ng sakripisyo at pag-ibig. Sa wakas, tahanan, pangarap na ngayon'y natupad na. Salamat sa Diyos, salamat sa buhay, may tahanan na tunay at payapa. Munting sala, masayang tawanan, sa kusina'y amoy ng nilulutong pagmamahalan. Sa bintana, tanaw ang pangarap na dati malayo, ngayon'y nasa harap, hindi man palasyo. So guys, ayun nga po't natunghayan nyo kung gaano kaganda mula labas hanggang loob itong bahay na ito. At yun nga, mula layout hanggang sa natapos ay talagang nasiyasat natin kung paano ginawa itong half cladding, half concrete. And also guys, yung sukat na 25 square meters na isang kwarto ay nakita natin kung gaano kaaliwalas at kaluwang ito. So ito nga guys ang tanong, magkano nga ba ang kontrata dito? So if ever na interesado po kayo makausap, yung gumawa nito, yung grupo, ito po ang Team Angelica. Mag-comment lamang po kayo at sila po mismo ang sasagot sa inyo at mag-inquire kayo ng direkta sa kanila. So ito po yung ginayang bahay, ayan nakikita natin at napakaganda na ng resulta. At ito po, ayan ang naging resulta. So guys, if ever na interesado kayo sa floor plan, ito po, ayan ito po yung floor plan, screenshot na lamang. So ang halaga po ng kontrata dito ayon kay Foreman at dito sa Team Angelica, lahat-lahat po sa nakita natin sa video na ito, labor and materials, kasama na po ang permit and plans. Lahat po ito, full contract, full finish, ay nagkakahalaga ng 500,000 pesos.